Good day, Sir Paya. So, update tayo sa ating um, student attendance system. So, using RFID or QR code. So, ano yung mga nabago natin? So, this is version 4 sa ating system, no? So, sa admin, yung mga nabago dito is iba na yung design niya. Tapos, ilagyan natin siya dito ng transfer section. Or, dito rin makikita rin natin sa student, tapos transfer section. Okay, so makita natin dyan, then makita rin natin dito. Example, mag-transfer tayo ng section from, example natin na grade 1, tapos, ayan. So, mayroon tayo dito grade 1. Sila yung mga grade 1 natin. Tapos, by next school year, mag-grade 2 na sila. Okay, so paano natin sila i-transfer? So, punta muna tayo kay section. Tapos, since wala pa tayong grade 2, so, ilagay natin ito ng, gawa natin ng section for grade 2. Tapos section, example is section Apple. Ayan. So, wala pang student sa section Apple, no? So, punta tayo dito sa transfer section, grade 1, tapos sample section. Ilagay natin siya sa grade 2, section Apple. So, lahat na naka-check dyan is automatic mag-transfer. Pag i-check natin, so meaning, so matira siya. No? So, check natin lahat. Sample, save natin. Save. Ayan. So, kung titingnan natin dito sa ating grade 1, section sample, wala nang laman. So, tapos sa grade 2, so, nandiyan na sila lahat. Kasi yung dati natin is, once na mag-update tayo, pag magpalit na yung school year, ito kasi yung isa sa mga concern ng client natin is, so, mahirap siyang i-update since isa-isa siya or mano-mano siya nating gawin. Like for example dito, ito, tapos ilagay pa natin anong section. So, medyo matagal, no? So, yung ginawa natin is, para mas mabilis, update na lang natin. Okay? Tapos, gawa pa rin natin yung isa. Meron pa tayo dito isang section dito sa Kinder 1. Ayan, so may mga Kinder 1. So, example, lagay natin siya dito sa ating Kinder 2. Gawa tayo ng Kinder 2. Sample Kinder 2. Tapos, lagay natin siya ng Jupiter. Jupiter. Okay, tapos lagay natin siya dito. Transfer natin from Kinder 1. Lagay natin siya to Kinder 2 section Jupiter. So, kung ano lang i-check natin. Example, ito lang yung ilagay natin. No? Transfer natin. Save natin. Ayan. So, ito yung natira natin sa Kinder 1. Tapos yung iba, naka-check kanina is sa Kinder 2. So, check natin. Ito yung ating Kinder 1, section Apple. Tapos Kinder 2, section Jupiter. So, ito. No? Ayan, nahati sila. So, pag gustong pag i-transfer yung iba, so, ganun pa rin. Select lang natin, Kinder 1, tapos Apple. Tapos, lahat naka-check is save lang natin para automatic siya dito update. Kinder 1, Kinder. So, sa Kinder 1 is wala nang laman. Kinder 2, section Jupiter na. Yan, nalipat na lahat. Okay, tapos dito sa ating attendance, ayan. So, ito is, meron kasi mga school na dalawa lang yung time in, I mean, isang time in at saka isang time out ng pagkahapon yung gusto nila. So, yung ginawa ko is, minanwal ko na lang. Okay? Tapos dito, may nakalagay dito sa baba na naka-off yung voice message. So, once naka-off siya, so wala tayong marinig. No? Pero once na ilagay natin siya or i-on natin siya, yung voice message, Good morning, John. ayan. So,
may nag-activate yung voice message niya. Good morning, John. So, yung first name lang yung, hindi yung complete name na. Good morning, Antoinette. Ayan. So, manual ko lang. Good morning, Manual ko Patrick. na lang kasi wala pong gamit dito, no? Good morning, George. Tapos, pag i-off natin, ayan. So, automatic pa rin siya once na may birthday. So, automatic, nakalagay pa rin dito is happy birthday. Tapos, dito is makita yung mga happy birthday, mga greetings. Okay, so, ganun lang. Off lang natin kung ayun nyo ng voice message. Pag gusto nyo is i-activate nyo lang yung voice message. On and off lang. Okay, tapos dito, balik tayo sa main. Balik tayo dito. Ayan. So, makikita natin dito yung mga naka-time in. So, pwede natin siyang ma-search. Example, Wonders. Ayan. So, yung si Sandra Wonders. Gusto mo si Hall. Ayan. So, makikita natin dito yung time in niya dito, no? So, yung mga naka-blue is time in. So, yung mga pula is hindi pa siya wala pang record. So, try natin mag-time out tayo. So, time out tayo ito, time out tayo. Ayan. So, tapos i-activate natin yung timeout. Goodbye, So, George. yung kanina, pag time in is good morning. Tapos, pag lalabas, goodbye. Yung sasabihin. So, pag hapon, good afternoon. Pag lalabas, goodbye. Okay, so, ganun lang siya. Tapos, check natin yung record na niya mamaya. Out pa tayo. Out pa natin. Goodbye, Antoinette. Okay, tapos tingnan natin dito. Admin. Ayan, so yung mga may out na, so nag-blue na sila, yung may mga records. So yung mga walang record is, ayan, nakapula pa rin siya. Okay, so itong log natin is daily ang makikita natin dito. Ayan, hanggang dito, automatic nag-adjust siya. Sa admin lang ito natin makikita. So, hindi siya makikita dun sa ating client para hindi masyadong crowded. So, ganun pa rin, ma-manage announcement para sa ating announcement doon sa ating sa gate attendance ito. So, ganun pa rin siya. Tapos, ayan. SMS Blaster. Ayan, kung gusto nyo mag-text by grade level. Okay, so ganun pa rin siya by section. So, grade 2 section Jupiter. So, ganun pa rin siya. So, hindi siya connected sa port kasi wala akong gamit dito. Tapos, dito is, meron tayong database and reports. So, makikita natin dito yung mga grade 2 poll. So, yung mga records nila, tapos printable siya. Ayan, printable. Okay, so makikita natin dyan. Ayan. Or kung gusto nyo ng summary, example 2024 by August, grade 2. So, by the month of August, so ito yung mga record nila makikita natin dito. One is represent as present. And pag blank is absent. So, hindi siya nakapunta. Okay, so ayan. Para mas madali makakapag-check ng attendance. Tapos, meron tayong system config dito, si Port. Ayan, sa port natin. Hindi siya connected. User account. So, ito yung ating user account. Ayan, pwede tayo maka-change, delete, tapos SMS notification. So, yung gusto nyong i-customize yung text message ng system. So, ito yung So, example, matagumpay nakapasok sa paralan ng Space Call sa saktong oras na. Ito yung sample, name ng student na tagumpay nakapasok sa paralan saktong oras na, example kung anong oras. Ito yung mga sample time niya.
So, sa QR and RFID link setup, so dapat same sila lahat pa rin kung anong length ng dito sa RFID niya, so dapat same sila. Yan. So, kung nakasit siya ng 10, hindi na siya pwede maimputan hanggang more than 10. Nakalock na siya. Tapos, backup and restore, pwede tayo makapag-backup at maka-restore ng record ng ating mga student. School information, so kung ano yung name ng school, tapos address. Okay, tapos save lang natin. Tapos, sample to, palitan natin siya ng Startup Academy. So, sample lang siya. So, save lang natin. Ayan. Tapos, yun. Ganun lang. Ganun lang yung mga nabago sa ating system. So, yung mga previous client natin, kung gusto nyo ipa-update ang yung system, so ito na yung mga yung update natin. Okay? So, yung papalitan lang natin dito is yung logo lang. So, wala tayong ibang palitan para mas mabilis. So, may mga nag-update na. Kinontak na ako, may mga nag-update na. Binigyan ko na sila ng installer. So, yung mga nag-avail sa atin ng lifetime license is pwede kayong mag-update. Ipa-update ninyo ang inyong system na ganito. Okay, so ingat kayo palagi. Happy coding everyone.